May buntag Jinsan! Dagang salamat, Lord. Dining bagong adlaw, ngay mong gidugang ka namo. Sa kusog kabaskog, amo kami magpasalamat diya kanimo kay kami buhi pa nining mga orasa. Karong adlaw mo na sang isalig kanimo ang tanan ng mga buluhaton o ang amo mga damgog tinguha uban sa pagtuo nga magmalampuson kami. Mga kabrigada, adlaw Biyernes o Biyernes na karon pinsa 25 adlaw karon mga kabrigada din magsugod ang local campaign sa ato mga local officials nga buot magpapili sa pagka-opisyal sa lokal. Adlaw nga Biyernes timan ika na mga kabrigada. 25 tuig 2022. Kini si kabrigada Val Gilaran. Mayong buntag ug usa ka morning hataw mga kabrigada. Hinauton ta nga nata sa kapiskay sa panglawas og puno gihapon sa kadasig sa pagsugat sa mga nagkadaiyang mga porma, hagwa sa pagsuway nga atong masugat matag adlaw og di ta malimot sa pagpasalamat sa kahitasan sa tanang grasya nga atong napahimuslan makita man og dili makita labaw sa tanan atong hangpon ang diwa sa gugma og panaghiusa kini. Si Adonis sa Betco Presilias, kami ang inyong masaligan pinagi sa paghatod sa pinakadagkong mga balitag impormasyon. Mga kabrigada, gikan alas 5 hangtod alas 6 sa buntag. Atod namo kaninyo ang mga balitang humahataw nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw. Good morning, Brigada Adonis. Good morning sa tanan na natong mga viewers. Ato mga kaigsunan dito sa gawas sa nasod ug sa tanan nagsaulog ug adlaw natawhan sa mga special occasions kay lagi sa ulog karong adlaw. Nga sigarilyo ug armas na recover. Suspect nagatubang og patong-patong nga kaso. 72.49 fully vaccinated na sa Jinsan. Samtang 814 minimum daily wage sa Region 12 nahikay na. Ang mga hog farmers sa Region 12 nga apektado sa ASF nakadawat ng ayuda. Wala na makapalag sa otoridad ang duha ka suspetsado sa pagpamaligya og ilegal nga droga human kini nagpositibo nga napalitan sa usa ka pusher buyer og usa ka sasi nga gituohang shabu. Ang mga suspect gayla nga sila ri Ronnie Boy Sibuyan na Gilia o Hector Dionzon nga pulos mga residente sa barangay Mabuhay, Jensan. Gawa sa usa ka sasi nga nagkantidad og 1,360 ka pesos, nakuhaan usab sila og duha ka mga dagkong sasi nga adunay gibugaton nga 15 gramos nga nagkantidad og 102,000 ka pesos. Ang operasyon na gipangunuhan sa City Police Drug Enforcement Unit kon na CPDO pinaagi sa usa ka gitawag nilang uplan na tanglaw lahi. Ang pakig-alayon sa kapulisan sa Jensan ilaw sa pagdumala ni Pulis Colonel Paul Tangan Bumitivo, Acting City Director sa General Santos City Police Office. Gubot pa sa lukot o wala maplastar nga mga kabli nga gamay na lang kulang magpuyo na ang mga kabli diya sa karsada. Mga kabrigada, mao kini ang sitwasyon diri sa Didio Street, Purok 28, Barangay Lagaw. Tungod wala pa mailhi kung kinsa na nag-iya sa mga kabli. Dili na mawala kay Lloyd nga mahadlok labi na kung muagi kini sa maong dalan. Alang kaniya tungod sa ngalan nga mga kabli niini, aduna gihapoy posibilidad nga makakuryente kini. Ako lang man muagi media sa kalang wire na gaduko lang may basi masangit ang ulo ug basi makurintihan may ba. Mo lang among ginadilikaduhan na mo na makurinte mi. Unta maasikasuhan na ni amo ang diri sa street na ni sa Dios na para di alanganin ang mga tao diri muagi. Di makurintihan o unsa ba. Ang mulo ni Lloyd, mulo usab sa alias Janet. Hagit matud pa kini kanila moagi sa maog at talan ilabi na nga aduna siya'y gagmayng mga kabataan. Para sa kuha kay daghan man jud gud mga gidri so dapat maaksyonan siya kay dili pud ang uban na kanang makakita dayon so basig madisgrasyahan ba nya basig daghan pud maapil ana unta maaksyonan dayon sa kung kinsa ang kuan maanuhan dayon nila ba.
Kay delikado jud kayo ang wire, lalo na kanang naidag kong truck gaagi diri kay usahay na naga-deliver og bugas diri sa among unahan. Unta maaksyonan dayon kay para maano na ba maayo na ang wire. Tungod sa mga sunod-sunod nga mga reklamo nga nadawat sa chairman maong sa maong purok, wala kini magduha-duha nga ipaabot sa barangay ang maong mulo. Dugay na ni kaayo. Wala man nilagi aksyonan gapon. Kay sila diri tawag dito sa kuha kay ang agi daw diri nga truck di kaagi. Ato na po kog barangay. Iabot dito. Wala gapon. Yatuan na diri ba. Wa man gapon na aksyon. Sa mga pagpagiginabi sa kagawad on infrastructure sa Barangay Lagaw, sigun ini nga mapaabot na matud pa sa ilaha ang problema sa Didio Street o dili pa nila masusi kung kinsa ang nanag-iya sa mga kable basig taga Rusya. Tungod niini, mihatag na lang kini og request letter sa tanang telecommunication company ingon man og nagplano nga padalhan pa ang sukutiko. Dugang pa niya, dili lang matud pa Didio Street ang adunay susamang problema. Doon na usab pipila ka mga lugar sa Barangay Lagaw ang pariho o kaso. Sa karon ginapaabot na lang sa maong barangay ang feedback sa buhatan nga posibleng na nag-iya sa mga kable aron masolusyonan na ang mga mulo sa mga residente. Mga kabrigada, bangon na aron sa tubagbangon ato sugaton kini og Maxan na coffee, Max Healthy, Max Sarap. Patay ang 15 anyos nga pasahero sa SUV nga naapil sa nahitabong binanggaay tali na sa ilang gisakyan nga bus truck o truck sa crossing sa Sulit Pulumulok, South Cotabato. Base sa spot report sa kapulisan sa Pulumulok Police Station, nadala pa sa ospital ang biktima nga si Saidin Aliman, 15 anyos, residente sa Purok, Tumbao, Maguindanao Province. Apan tungod sa naangkon niini nga mga samad, gideklara kini nga patay sa doktor. Samtang anak karon sa ospital ang samdan o mga samdan niini nga mga kauban nga sila ni Jihair Mabinay, Ismail Usop, Jonas Tumindig, Mahiter Dikayanan, Abraham Mabinay og matod pa sa driver sa bus nga si Ray Samontanis. Disgrasya ang nahitabo sa maong nangayo na lang kini og pasaylo sa pamilyang namatayan. Sa pagkakaron, nagulat na lang kini og desisyon sa pamilya nga sana lang bigit nga disgrasya. Amo na ito man pag liko ko pag intersection na mo. Pag intersection ka bus, may na naghunong nga sakyanan sa kilid tapos abante man ko kay gilusot man ni. Pagka may naghunong naka-over sa siguro. Over speed tapos naglikay sa tong sa nagauna. Masangit itong bus na po. Ilang sakay? May sakay ka ato, sir? O trabaho naman 18 ma'am. Okay. 18 ka tao. So far, wala man sila na unsa? Wala ma'am. Kay naghunong man ko tapos sila kusog na lang sa batang na lang ba taxing sila sa tapos nalabay sila dito sa waiting shed na may forward na patambay. So wala na na ko sa pulis. Kunya, sir, unsa ang naging desisyon sa pamilya sa Wala po kabalo ma'am kay so kadula pa man ni kay istorya po sila misis na siguro sila ka gabi sa pulis. Okay. Unsa imong gusto maingon, sir, sa ilahan, sir? Kung disgrasya man gud na kung unsa bangon lang pud nako kay siyempre kabuhi pud ng ilaha. Wala na paano lang ito sa ila kasi pangayo na lang ito sa ila nga na disgrasya nako ba. Wala ko man gipangayo nga kinsa man disgrasya nga pangayo ang disgrasya ta. Sa atong pagmaniho matag adlaw mga kabrigada, ana ang hagit sa pagbantay apan siguraduha nga lig-on ang imong panglawas pinagi sa pag-inom og Maxan na kapsul aron mga kabrigada nga kanunay lig-on ang atong mga panglawas aron sa pagtrabaho nato mga kabrigada andam kita sa kanunay. Maxan kapsul walang atrasan. Bagya na ang dalan sa barangay Bakdulong sa Lake Cebu, South Cotabato. Uman ang nahitabo nga landslide sa nasangpit nga barangay dool sa tulay sa nasangpit nga lugar.
Nagapadayon usab ang monitoring sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRRMO sa Lake Cebu, South Cotabato sa matag barangay sa nasangpit nga munisipalidad. Matod pa kay Roberto Bagong, MDRRMO officer sa Lake Cebu, nga maingong landslide prone area ang Lake Cebu. Pagpaklaro usab dinhi nga nagapadayon usab ang ilahang pakig-alayon sa mga barangay official sa munisipalidad aron masiguro nga maaksyonan ang mga ilahang mga problema. Kay numduman nga sa milabay nga gabi nakasinati og landslide ang barangay Bakdulong sa Lake Cebu. Naka-administer na og 827,555 doses sa COVID-19 kon asa ana sa 384,691 o 72.49% ang target population ana fully vaccinated. Sa bago nga vaccination statistics sa Janssen, anaa sa 1,451 doses ang na-administera kaniadtong Marso 22 asa adunay 1,090 average daily vaccination rate sulod sa 7 ka adlaw sa Janssen. Sa impormasyon gikan sa Local Interagency Task Force on COVID-19, ana-ana sa gatusan ka mga doses ang nabakunahan o na-deliver sa syudad. Samtang fully vaccinated na ang 25,291 o 55.86% sa target population sa senior citizens sa Dakbayan. Naka-booster shot sa usab ang 52,449 ka mga tao gikan sa nagkadaiyang priority group sa Janssen. Ang Janssen pa lang sa rehiyon ang nakaangkon sa population protection o 70% ka target population ang nabakunahan na. Nagkadawat na gyud og ayuda ang pipila ka mga hog farmers sa rehiyon na Dusi nga apektado sa African Swine Fever kon ASF. Ang mga benepisyaryo nakadawat og sentinel pigs, veterinary drugs, antiviral agents o mga feeds nga nagkatidad kini og 600,000 ka pesos gikan sa Department of Agriculture kon DE12. Kahibaluan nga daghang magbababoy ang naapektuhan sa rehiyon 12. Ananausab sa minilyon ka mga kantidad ang nahimong danyos sa ubang hog farmers nga nagpanag-iya sa maong mga pigiris. Tungod nini, padayon pa sa gihapon ang panawagan sa ahensya nga likayan. Una, ang pagpalit kung pagbiyahe og mga pork products sa mga lugar nga taas ang kaso sa ASF. Matod pa nga ang rehiyon 12 sa mga rehiyon sa nasod ang dunay taas nga kontribusyon sa pag-deliver sa mga baboy sa Luzon o Visayas. Samtang nagpabilin gihapon ang ASF-free ang probinsya sa South Cotabato. Balik ta sa ikaduhang hugna sa atong mga balita. Ayaw kalimot kanunay pag-inom sa maksa na kapsul walang atrasan mga kabrigada. Brigada Pharmacy Incorporated ko na BPI President Emersia na katulpos sa giilang nga usa sa Asia's Young Entrepreneur and Innovative Business Leader of the Year atol sa 5th Asia Pacific Lumidaire Awards nga gipahigayon sa Marso 23 sa Grand Ballroom, Okada, Manila. Matod ni Katulpos nga usa sa iyang inspirasyon nga magpursige sa pagtrabaho mao ang Rags and Riches story sa amahan nga si Brigada Group of Companies President CEO Elmer V. Katulpos. Si BPI President Katulpos sa kamagwangan nga anak sa Brigada founder o Jensen Mayorial Bet Elmer Katulpos ang nakadawat og usab og pasidungog sa iyang selfless initiatives og commitment aron mapalambo pa ang quality of life og komunidad pinaagi sa mga produkto sa brigada. Isip Luminaire Awardee, tumong ni Katulpos nga iyang ipadayon pa ang iyang panglantaw nga maauhag ang susama niya nga young entrepreneurs sa tibuok Asia nga maghimo og kalambuan. Ang Asia Pacific Luminaire Award gihatag sa BPI isip premium provider
o sa affordable o quality medicines o food supplements. I have always been so envious of my boss, who was actually my father. For his strong motivation, his drive, and passion to overcome risks and limitations in accomplishing desired goals. That envy may have worked well for me in steering one of Brigada Group's subsidiaries. I work on my job not as a son, but one who is challenged at what my father, Elmer V. Catulbos, has achieved. Right, mga kabrigada, sa pagkatod ganyan sa mga impormasyon ining sayo sa buntag sa Biyernes, mga balita nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw siguraduha ay mong tubig nga mainom karong adlaw, mga kabrigada, mapatakan nimo ka nagdigari. Kay sa nigari 91 ka mga minerales ang sulod nini, kini sigurado nga mahatagan gayon og supply ang gikinahanglan sa ato mga panglawas. Nigari patak mineral. Innovative mode of learning. Sama sa LR on Wheels, ang gimugna alang sa mga estudyante nga walay internet connection, labi na sa mga far-flung areas kung isolated nga mga lugar sa probinsya sa Sarangani. Dunay modular learning apan kasagaran sa mga ginikanan wala nakahuman sa pag-eskwela maog dili masigurado nga dunay matun-an ang mga kabataan. Ug aron matabangan ang layo nga mga komunidad nga mahatagan og maayo nga kaugmaon ang mga kabataan, gimugna sa DepEd Sarangani ang LR on Wheels. Aking nagandahan po nito, hindi lang po siya basta module na digitized version. It is gamified na kung saan ay clickable at being responsive po na nagbibigay ng mga answers kaagad, and it elicits creativity on the teacher's part because they are the one who's creating the content, and the learners naman po ay na-enjoy nila yung session dahil bukod po sa mga interactive gamified resources, may video rin po dito na makikita. Usa sa mga nanguna sa pagmugna nini mao si Roy Dito Yato, ang program creator sa LR on Wheels sa DepEd Sarangani. Matod pa nga nakita nini ang kalisod sa mga estudyante nga naa nagpuyo sa mga hilit nga mga lugar. Maong nakauna-una kini sa pagmugna sa nasangpit nga programa. Usa-usab sa hinungdan nini mao ang kakulangon sa ginagamit nga mga coupon o coupon bands o sa supply sa ink o printers. Ang problema namin, nagkakaroon na ng mga shortages doon sa supply ng mga coupon bands, supply ng mga printers. So talagang pahirapan po doon sa amin sa lugar ng Sarangani. Kaya po, para rin maibigyan natin ng pantay-pantay na level ng our playground, yung ating mga kabataan, maipapantay natin kahit papano, no, yung pag-aaral nila dito sa mga mag-aaral ng syudad. Napag-isipan po natin gumawa ng online distance learning na nasa offline environment. Ang ibig sabihin po, mag-i-experience po sila ng online na pag-aaral pero wala pong gamit na internet. Matod pa nga maayo gyapon ang face-to-face classes sa paghatag og kalidad nga pagtuon. Apan karong panahon nga nagatubang pa kita sa pandemya, kinahanglan matod pa nga maghuna-huna og pamaagi sa pag-reach out sa mga kabataan. Alam mo, ang pinakamaganda talaga na modality is ang face-to-face. Wala pong tatalo doon. Pero sa ganitong panahon po na meron tayong mga pandemyang ganon, meron tayong mga nangyayari na minsan nakakapagpatigil sa pagpapatuloy na pag-aaral ng mga kabataan, nag-isip po tayo ng isang paraan na kung saan pwede nating gawing hybrid learning or hybrid model yung gagamitin natin. Ibig sabihin, kung magkakaroon man ng face-to-face at bigla itong matigil, tuloy pa rin po ang pag-aaral ng kabataan dahil meron po tayong ginagamit na teknolohiya. Ang LR on Wheels matod pa engaging on interactive nga gigamit og gamification method kon murag online gaming style asa mas mahagit ang mga bata sa mas lingaw nga pamaagi sa pagtuon. Maong panawagan ni Mark Anthony C. Head sa ICT is DepEd sa uban pa nga mga eskwelahan sa nasod nga sundon ang maong programa tungod sa mahatag niini nga convenient dili lang alang sa mga magtutudlo apan sa mga estudyante nga anaa sa isolated areas.
Ayan, sa lahat po ng ating mga school officials and even administrators, even division offices or regional offices, please try to visit SDO Sarangani because the wisdom behind LRO on Wheels is very remarkable. Imagine, ang mga nasa sentro na mayroong TV signal, mayroong telco signal, or even internet signal, ay lahat nandoon applicable. But in the LRO on Wheels, walang TV signal, walang telco signal, walang internet signal, but the learners can even access resources na para silang mayroong internet. 320 ka mga eskwelahan sa Sarangani, doon na 24 o 34 ka eskwelahan ang nagagamit sa nasangpit nga programa. 19 ang nagpa-install na o 19 usab ang 4 installation pa. Naglaom ang ahensya nga kini ang ma-apply dili lang sa Sarangani apan sa kinatibukan. Tay 4 na sa oras sa hataw balita o kining oras sa tudkan inyo sa Maksan Kapsul, walang atrasan. Patong-patong nga kaso ang giatubang sa usa ka lalaki. Human nga nabaligya kini og illegal nga sigarilyo og nakuhaan og illegal nga mga armas atol sa gikasang operasyon sa mga personahe sa Hagonoy PNP o Regional Special Operation Group kuna Regional Police Drug Enforcement Unit, ARSOG o RPDEO sa Hagonoy, Davao del Sur. Ang suspek giilang nga si Tapsarin Alibasa, 47 anyos, Minyo, residente sa nasangpit nga lugar. Nasikop ang suspek human kini napalitan sa pusher buyer og unom ka pakiting sigarilyo og balor kini og 500 isip money by basta. Samtang nakuha usab sulod sa panimalay sa suspek. Ang nagkadaiyang matang sa armas og mga bala, samtang na-recover usab sulod sa area ang gatusan ka mga nagkadaiyang bakse sa illegal nga mga sigarilyo nga gibanabanang mobalor kini og 27,600. Paslak na sa prisuhan ang suspek og nagatubang kini og kasong nagatubang kini kaso batok kaniya. 25 ka mga kababayan ng malampusong gipailaom sa Talomo Police Station 3 Women Essence kon Empowering Survivors Ending Sexual Violence Program. Kabahin sa mga babaeng nakasinati og pagpangabuso og diha sa ilang komunidad. Tinguha sa maong aktibidad nga matabangan makalimtan sa mga biktima ang ilang dili maayong nasinatian kung asa pipila kanila ang giharas o gilugos. Gipailam sa open forum o lecture ang mga biktima nga kanhing kliyente usab sa Talomo PNP. Lakip sa niadto ang mga mag-asawa pastor nga sila Mel and Olientico sa Biraca Community o si Hope Ifin Mendoza. Ang presidente sa Hope kababainan kon Humanitarian Organization for Peace Engagement nga naglecture o testimonya usab sa ilang nasinatian nga pagpangabuso o kasakit nga ilang naagyan kaniadto. Mao na matud pa kini ang pinakaunang higayon nga nakapahigayon o gasusamang programa ang kapulisan sa Davao kung asa kauban ang mga managlaing ahensya sa gobyerno mamahimo silang benepisyaryo sa daghang programa sa gobyerno. Auhag na lamang ngadto sa mga nakasinati og pagpangabuso nga dili mahadlok mosumbong sa otoridad aron nga matabangan, madakpan ang sad-an og makabenepisyo sa mga programa. So when we talk about empowering women, so tanan nga babae may pinagdaanan na hindi maganda, may pinagdaanan na maganda, nagsama-sama kami, we talk and we gather and we share and we call on partners nga, uy, magayto tayo para sa livelihood empowerment ba, sa social empowerment ba, ganon ang aming mga ginatakil na mga issues. Formal nang gihikay sa Trade Union Congress of the Philippines kon TUCP ang 418 nga wage increase petition ngadto sa Davao Regional Wages and Productivity Board kon RTWPB.
gikan sa kasamtangang 396 daily minimum wage, mahimo ng 814 ang suhulan sa pribadong sektor sa rehiyon sa higayon nga kini aprubahan sa tripartite board. Gibarugan ni Labor Center ang nagpabiling taas nga porsyento sa kapobrehon sa Davao Region tungod sa gamay nga inadlaw nga suhulan sa mga yanong mamumuo nga muli sa ilang mga pamilya. Subay sa tuig 2021 o 2021 first semester poverty incident among families nga gipagawa sa Philippine Statistics Authority kon PAC. Ang poverty incident sa Davao del Sur anaa sa 7.9%, 13.6 sa Davao del Norte, 24.5 sa Davao Oriental, 31.7 o sa Davao Occidental, samtang 21.8 ang Davao de Oro. Sumala kang Atty. Raymond Mendoza, presidente sa TUCP, dili na paigo karong panahona ang gitakda nga suhulan tulo katuig ang milabay tungod kay sa kasamtangang presyuhan sa produktong petrolyo nga mao'y hinungdan sa sunod-sunod nga pagsaka sa batakang panginahanglan. Gipanglantaw ni Mendoza nga dili mulungtad ang price rollback sa lana tungod kay soliran nga sa giatubang international market hangtod nga mas musamot pa ang kalisod nga masinati sa mga trabahante. Untag na mga kabrigada o bango na kung wa pa ka nakabangon karong oras sa pagkapina. Pinaagi sa pag-inom og Maxan Coffee. Aron maabot nimo ang maximum nga kalig-on sa imong panglawas. Sa Maxan Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Napaabot pa gihapon ang pag-aproba sa pagturok sa Sinovac vaccine sa pediatric population. Matod kag Dr. Nina Gloriana, labaw sa vaccine expert panel, ongoing pa sab ang konsultasyon o pagtuon sa Philippine Pediatric Society. Kalabutan sa paghatag og Sinovac sa kabataan o kabatanunan, paggawas ang VEP o guidelines, higayon nga mahumana ang konsultasyon. Sama sa dosi ka mga giturok nga mga adult, pareho sab ang gidaghanon sa dosage nga takdang iturok sa mga bata sa ngadto sa 17 anyos. Kahinumdumang una nang maghatag og pagtugot ang Food and Drug Agency kung FDA alang sa emergency use authorization sa Sinovac alang sa pediatric population, samtang padayog ginaauhag ang mga ginikanan nga pabakunahan na ang ilang mga anak aron maproteksyonan sa bato COVID-19. Ilawom sa pantawid pasada program sa gobyerno, nadawat na sa 115,000 ka mga PUV drivers o operators ang fuel subsidy. Ang maong ihap base sa ulihang datos nga gipagawa sa Land Transportation and Regulatory Board, kahinumduman nga gisugdan ang pagpanagtag sa subsidiya niadtong Marso 15 ni tuiga. Sa karon nagpadayon matud pa ang pag-imprinta sa pantawid pasada cards alang sa mga bag-ong benepisyaryo sa nasangpit nga programa. Gilaumang sunod semana, masugda na sab ang pagpanagtag o pantawid pasada card sa dugang benepisyaryo sa fuel subsidy. Lakip sa mga nakadawat ang mga driver o operator sa Transportation Network Vehicles o UV Express. Gipahibalo sa US biotech firm nga Moderna. Gaya lang ipadayon ang pag-aproba sa regulasyon alang sa ilang bakuna sa COVID-19 sa mga bata nga nag-edad og 6 ka tuig paubos. Pagkahuman na diskubre nga luwas ang two-shot regimen o makahatag og kusog resistensya. Kalabot ni duha ka dosis sa 25 micrograms nga gihatag ngadto sa mga toddler o preschoolers. Naka-generate sa sama nga level sa antibody sa duha ka dosis sa 100 micrograms nga gihatag ngadto sa 18 ngadto sa 25 anyos. Mamatikdan nga ang mga unom ka tuig nga edad pataas ang nahabilin nga grupo sa wala pa kadawat og bakuna sa COVID-19. Dito sa Estados Unidos, matud pa sa US biotech firm,
aduna na sila clinical data bahin sa performance sa ilang mga bakuna sa nasampit nga grupo. Ang vaccine efficacy sa unom ka bulan hangtod 2 anyos ana sa 43.7% og alang sa mga 2 ngadto 5 anyos ana sa 37.5 ang efficacy niini. Lain pa nga kasika sa balitang internasyonal, dili uyon ang World Health Organization sa gibuhat sa pipila ka mga European countries. Lakip na ang Germany, France, Italy, Britain. Human nila gitanggal ang pipila ka COVID-19 restrictions. Matod sa WHO, gitaas ang kaso karon sa pipila ka nasod tungod sa second variant sa isay usab ni WHO European Director Hans Kluge nga positibo sila o siya sa ilang nga mga lakang o padayon man gihapon ang ilang sila nga nakaalerto o nakatutok sa ilang mga sakop. Dugang pa sa maong opisyal nga ang kaso sa COVID-19 mitaas gikan sa 18 ngadto sa 53 ka nasod sa WHO European Region. Lakip na ang United Kingdom, Ireland, Greece, Cyprus, France, Italy ug Germany. Kay beloang sa 7 ka adlaw nga milabay nakatala na og kapin 5.1 milyones nga mga bag-ong kaso nga nasa 12,496 deaths sa WHO European region. Pantalaan. Hanggang salamat sa inyong pag-uban ka na magikan adlaw Lunes ug hangtod adlaw Biyernes. Balik kita, mag-uban-uban kita sa sunod semana adlaw Lunes mga kabrigada. O sa tanan natong mga kaubanan, mga kaigsuunan, Brigada Adonis, tanang mga membro sa kabrigadahan, maing buntag kaninyong tanan o sa tanang mga nagatan-aw sa tibuok kalibutan. Sa atong hataw balita, mayong adlaw, mayong udto o mayong gabi kaninyong tanan. Tinood na Brigadang Bal og sa tanan pod nga mga members nga wala gyud mohunong sa paghatag og 5, 15 Gs ngadto sa ilang dako na kinigtaba ngadto sa ato pong mga kabrigadahan members. Salamat kayo sa inyong bulawanong kasing-kasing. Atangi ang uban pang mga balita sa Encuentro alas 4 sa hapon ngadto sa alas 6 ug sundan kini sa Ronda Brigada. Kini na lamang si Adonis Betco Presilias manabilit og mingon, Generals, let us aim for a better life. Aim the Jensen dream. Barug, Jensen! Mga kabrigada, daghang salamat o aron makumplito takarong Biyernes sa buntag mga kabrigada atangi ang atog morning hataw barkada sa ato pagbalik o sa ato pagpadayon mga kabrigada manghinaot kami nga ang Dios magauban sa tanan nato mga buluhaton karong adlaw. Kini si kabrigadang Val Gilaran, aiming for a better life. Aim your Jensen dream. Barug Jinsano kini ang Hataw Balita.